Mula sa kanilang sakripisyo, unti-unting umusbong ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa batang edad ng kasaysayan ng ating bansa, hinarap natin ang hamon ng digmaang pandaigdig, ang krisis sa langis, ang globalisasyon. Sa harap ng lahat ng mga hamon na ito, unti-unting lumakas at naging isang ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng luha. Ngayon, malaya nating na ipapahayag ang ating saloobin nang walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. At sa mga kapwa kong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarinlan. Huwag nating kakalimutan na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news, misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day.